Kuya James, kasama po ba ito sa anxiety? Yung dibdib ko parang may nakabara na di ko maintindihan. Yes po, kasama yan. Ang sa dibdib kasi na mga nararamdaman yung parang akala mo hirap ka huminga, kinakapos ka sa paghinga, mga ganon. Dibdib, may parang may gumuguhit, na biglang may sumasakit kasi dala po ng acid yan, yung umaakyat yung acid. Kaya ganon po, nararamdaman mo na parang may nakabara sa dibdib mo. Ganon din po yan sa lalamunan, parang may nakabara. Pag tumaas po yung acid, ganon po ang nangyayari. Kasama po yan yung parang, minsan nga pag huminga ka masakit hanggang likod, kasama po yan. Normal ba sa anxiety ang pag nagising ka ng madaling araw, kabado at kabog ang puso mo? Opo, madalas po sa akin dati yan yung mataas pa ang level ng anxiety ko. Nung una, bigla ka nagigising tapos kabado, parang takot ka, halos pinagpapawisan ka dahil nga iniisip mo na, kasi ibang pakiramdam mo yung parang atakihin ka, may mga ganon. Kasama po yan. Sobrang kabado dahil nga po sa takot ninyo. Kaya tumataas yung, pwedeng tumaas yung BP, pero normal po yan, hindi po kayo high blood, mga ganon. Kasama talaga sa anxiety. Ako nga kahit tanghali, dati, natutulog ako ng tanghali, bigla akong nagigising, bigla ako tatakot. Gusto kong lumabas ng armor, minsan natutulog ako sa armor, ganun. Kasama po yan. Kuya James, sa mahigit 2 taon, araw-araw ka bang may nararamdaman? Kasi ako araw-araw na lang may hilo. Akala ko na high blood na ako. Yes po, ganun talaga ang anxiety kasi nasa isip po natin yan. Lahat ng mga nararamdaman natin nasa isip. Kagaya nito, yung sinasabi mo na hilo. Sa akin yung hilo, pahinga lang tulog ko nun. Natiis ko yun ng halos magda2 taon. Laging hilo, laging lutang, imbalancing. Tapos yung parang dinuduyan-duyan ka, gumaganyan-ganyan ka. Kasama kasi sa hilo yun. Akala ko na high blood. Hindi po kayo high blood. Minsan talaga, pag binipi kayo sa ospital, akala mo high blood dahil tumataas. Alam mo naman, pag kayo kabado, natatakot, tataas talaga ang BP mo. Diba? Ganun yun. Ipapaliwanag rin naman ng doktor yan na may alam tungkol sa anxiety. Pero hindi po kayo high blood. Kasama po yan. Kuya, yung hilo sa umaga tapos mawawala. Tapos after ilang oras, hilo ulit. Minsan nakaupo, minsan wala. Sa gabi, wala na. Random hilo. Ang hilo po kasi sa tao may anxiety is napaka-normal talaga. Laging nandyan yan. Kasi ang uri kasi ng hilo ng anxiety, yung parang lutang ka, lutang, imbalancing, tapos yung parang dinuduyan-duyan. Yan po. Kasama po talaga yung hilo na yan sa anxiety, yung ganung klase ng hilo. Kaya hindi mo alam yan kung anong oras sa atake. Lalo na kung may problema, number 1, nandoon talaga yan. Yan ang nangunguna na mararamdaman ninyo. Hilo. Sa tao may anxiety. Hi Kuya James, ilang araw na masakit sikmura ko. Takot na ako kumain kasi pag kumain ako para ako bloated. Kailangan ko isuka kinain ko kaso ang hirap naman pagutom din. Di ko alam saan ako lulugar kasi yung sikmura ko humihilap. Ganito po yan, ang tamang pagkain po kasi dapat hindi po kayong gaanong magpakabusog. Yung sakto lang. Hindi rin kayo magpaparamdam ng gutom. Pag kumain kayo, dapat every 3 hours kain po kayo pero pa kunti-kunti lang. Yung sakto lang na mabubusog ka. Pag ganito pa lang nararamdaman nyo. Tapos feeling mo nabubloated kasi pag sobrang busog ka, yung pag-bloated, hirap din huminga, may mga ganon. Kailangan sapat at tamang pagkain lang. Every 3 hours kumain po kayo, huwag po kayo magpasobra. Kuya James, gaano po ba katagal bago nawala ang sakit ng ulo nyo? Tsaka part po ba ng anxiety ang mainit na sikmura? Kasi hindi naman ako nasusuka ng acid. Kung sa tagal po ng sakit ng ulo, sa loob kasi ng 1 linggo, halos 4 days, mga ganyan. Pero kalimitan po talaga, halos araw-araw, masakit pero nawawala, bumabalik, may mga ganon. Halos magdadalawang taon po yun na iniinda ko. Saka part po ba ng anxiety mainit na sikmura? Yes po, kasi dala po ng acid dyan. Sa sobrang stress, tumataas yung acid, kaya po nararamdaman ninyo na parang umiinit po yung sikmura nyo. Kasi hindi naman na ako nasusuka ng acid. May mga ganun po talaga kasi sa akin talaga dati may kasamang pagsusuka, nagduduwal po pag umaga. Baka sa inyo, hindi pa gaanong kataas, kaya hindi po kayo nasusuka. Kusa bang nawawala yung sakit sa bato, kuya? Kasi nawawala minsan, bumabalik, parang pakiramdam mo bumibigat. Depende po kasi yan. Pag nai-stress po kayo, yun po ay sumasakit yung batok nyo. Maraming isipin, maraming problema, kasi dala po ng sintomas ng anxiety yan. Kaya po kayo nai-stress. Kaya ang batok nyo, nagiging mabigat ang pakiramdam. Bumabalik, siyempre minsan may problema tayo, hindi natin maiwasan na nag-iisip ng sobra, lalong-lalo na pag may anxiety ka, di ba? Magre-react kasi sa katawan mo lahat ng sintomas. Kasali po ba sa GERD at anxiety yung palpitate? Di naman ako mahilig sa kape. Sana mapansin at masagot. Yan po ay napaka-common talaga sa may anxiety at GERD, yung palpitation. Kasi nang doon po nagmumula sa GERD kung bakit kayo nagpapalpitate dahil sa sintomas niyan. Yun po kasi kahit sabihin mo na hindi ka nagkakape, kung may nervyos ka talaga, yun palpitation talaga ang mararamdaman mo. Sama talaga yung kabog sa dibdib niyo. Kuya James, normal ba ang bigat ng dibdib kapag na-stress buong araw mabigat? Sana masagot. Yes po, ganun po talaga kasi alam niyo kung bakit. Pag kayo po kasi na-stress, lalong-lalo na sa mga sintomas na nagre-react sa katawan niyo, pakiramdam mo talaga mabigat yung dibdib niyo. Masamang pakiramdam, may mga ganun po. Kasama po yan, mabigat po ang dibdib. Kuya, normal lang po ba yung mabigat ang dibdib mo at parang may nakabara sa lalamunan mo pag may GERD ka? Yes po, ito po kasi ay napaka-common na sintomas sa may GERD. Ang iba pa po niyan, mayroon pong hilo.
dulo. Kasi pag ang GERD, yung acid, umakyat po sa taas. Dibdib, lalamunan, hanggang sa ulo po yan. Kaya mabigat sa dibdib, parang naninikip. Tapos, parang nahirapan po kayo lumunok. Mga ganyan po yan. Parang may bara sa lalamunan po. Mayroon pong nag-comment dito, pero may nagpapakamatay. Dito po sa anxiety, wala pa po akong nabalitaan na nagpapakamatay. Siguro sa depression, pero wala raw nabalitaan. Pero yun laging iniisip nila kasi medical yan eh. Gusto nilang magpakamatay, ganun po. Pero dito, sa dami ko namang group, may mga GC ako, wala pa naman akong nabalitaan na nagpapakamatay. Sa totoo lang, pag ganyan na po yung mga iniisip nyo, sa depression na po yan, wala po sa anxiety. Nervous at anxiety, siya rin po ba yun? Ang pagkakalam ko po dyan, sa Tagalog, tinatawag nilang nervyos. Anxiety naman sa English. Kasi marami din uri ang anxiety. May anxiety disorder, may physical anxiety. Marami po yung uri ang anxiety. Pero sa atin kasi tinatawag sa Tagalog is nervyos. Halos magkaano lang po yan, parehas lang po yan. Kuya James, ako nangihina, nilalambot tapos palaging parang masusuka. Hindi makakain ng ayos. Kasi pagkakain ako, nasusuka na, anay, maluloko. Kuya James, pero patuloy ako lumalaban. Sabi ko sa sarili ko, laban lang hanggang dulo. Ganito kasi talaga ang kadalasan na nararamdaman pag may anxiety ka nalulungkot. Kasi parang wala kang gana sa buhay. Kahit kain, wala kang gana. Kasi nga po, yung isip mo doon lang nakapokus sa mga sintomas na nagre-react sa katawan mo. Sa hilo, sa hirap huminga, sa sakit ng ulo. Yan po, wala nang iba. Kaya pati pagkain mo, parang wala ka ng gana. Kasi sa sobrang stress po yan. Sa sobrang daming isipin, puro na lang sakit yung isip mo. Yun laman ng utak mo ganun. Tulungan niyo po ako, idol. Ano pong dapat gawin? Ganito po ang gawin niyo sa anxiety. Unang-una po kasi dapat malakas yung loob niyo. Tapangan niyo ang inyong sarili para may panlaban kayo sa mga sintomas na lumalabas sa katawan niyo. Ganun po kasi yan. Dapat kasi manood kayo ng mga videos yung nakakatulong sa inyo. Isa rin po yun na nakakatulong sa inyo para magkaroon po kayo ng idea, magkaroon po kayo ng sapat na kaalaman para yan po ay ma-apply ninyo sa sarili niyo. Kung sakali mang may mga pagsinumpong kayo ng anxiety, ibig sabihin alam niyo na pag lumawak na yung kaalaman niyo. Mas marami pa tayong maituturo na dapat mong gawin. Pero mas maganda kung panoorin niyo ang video ko na iba. Buti kasi ibang mga video, pwede po kayo manood doon sa kahit sino. Marami namang nagbablog yan. Pero ito sa akin, ginagawa ko to para tumulong po sa inyo. Kuya, paano kung wala pong blender? Ano po ang alternative way? Dati po kasi ganito, ginagawa ko po nung wala pa po akong blender. Inaano ko po siya, pinipiga ko siya ng gusto. Pipigain ko siya ng gusto para magkatas siya. Yun po, iniinom ko. Pero mas maganda talaga mag-provide po kayo ng blender para pati yung dahon niya na blend, yung nadurog, mainom niyo po. Mas maganda po yun sa acid. Ay, yung epektibo talaga. Dala po ba ng anxiety ang pangingimay ng kamay tapos laging nahihilo? Yes po, lahat ng sinabi mo na ito is kasama po yan sa sintomas ng anxiety. Dala po talaga yan ng anxiety. Yung hilo, number 1, kasi yan talaga ang pinaka-common at pinaka-main na sintomas niya. Ang pangingimay yan naman po kasi pag nasobra kayo sa stress, sobrang pag-alala nyo, nangingimay kayo. Dahil sa sobrang pag-iisip, yun, nararamdaman yung pangingimay. Kamay, hanggang dito yan. Minsan parang walang lakas. Yung mga ganun. Kuya James, normal ba kapag kinakapos ng hininga, parang binabantayan ng sarili? Opo, normal yun. Kasi pag inaatake po kayo ng anxiety, ng nervyos, yun po, pumapasok yung parang kapos kayo huminga, diba? Parang nahihirapan kayo huminga, naninikip yung dibdib mo. Kasama po yan. Kaya parang binabantayan ng sarili. Opo, kasi doon yan ang isip mo, pupukus sa nararamdam mo, doon sa hirap ka huminga. Kaya kasama po yan sa sintomas ng anxiety. Kuya James, namumutla ka rin po ba pag sinusumpong or kahit hindi ka sinusumpong? Ganito po kasi yung pagkakaiba. Pag dati po, nung may anxiety ako, pag sinusumpong talaga ako yun, yung grabe yung mga level of 10, yan. Siyempre mamumutla ka kasi natatakot ka. Dahil sa sobrang mong nararamdaman, yung feeling mo mamamatay ka, di ba? Natatakot ka, kaya ka namumutla. Pag hindi naman ako sinusumpong, siyempre hindi naman. Sakto lang din yung kulay. Feeling mo lang yun para ka namumutla kasi pag kinukompare mo kasi yung sarili mo, tumingin ka sa salamin, iniisip mo na para kang namumutla, para kang nangayayat. Ikaw rin mismo naglilika ng ano sa sarili mo. Kaya ganun po yun, kasama talaga siya. Kuya, sa akin po sobrang hirap, parang nabablangko ang isip ko at hindi ako makatingin sa sobrang liwanag, nabablangko ang utak ko, kuya. May ganito kasi, may mga sintomas ang iba na natatakot sa liwanag, kaya pag ganun ang nangyayari, siyempre atakihin siya ng panic attack. Yun po, yung feeling niya dahil sa sobrang takot pag nabablangko siya, dahil ikaw ba naman makaramdam ka ng parang mamamatay ka na. Ang focus mo na lang doon na lang sa sa mga sintomas na napakahirap ang pakiramdam. Siyempre mabablangko ka. Pero normal naman ang isip mo, hindi naman talagang blangko na wala kang naiisip. Ganun lang po talaga ang pagkaramdam dahil ganun po ang mga imahinasyon mo, ganun po yung mga nilalaman ng utak mo. May ganun po talaga.
Normal lang po ba na masakit ang ulo? Lalo na pag may acid saka anxiety? Pagkada hapon at paggabi na saka sa sakit ulo ko eh. May mga ganito kasi ang anxiety. Parang naka-program kasi yan eh. Ngayon pa lang, kaninang umaga pa lang iniisip mo na pagdating ng hapon sa sakit ulo ko, pagdating ng gabi sa sakit ang ulo ko. Diba? Inaabangan mo na, bukas ganun na naman. Ganun po ang sistema ng anxiety. Pero kasama po talaga yan sa sintomas ng anxiety. Dahil sa sobrang nyo pong stress, kaya po masakit ang ulo nyo. At saka may hilo po yan. Imbalancing yan po. Dahil po sa sobrang yung pag-iisip sa mga sa mga sintomas, kasi ang sintomas ng anxiety hindi lang nag-iisa, may mga kasama po yan. Kung ano pong iniisip, yun po yung nagre-react sa katawan ninyo. 6 na buwan na akong hilo, araw-araw po. Normal naman dugo. Saka di ako diabetic. Ano po kaya to? Lahat ng gamot sa hilo ayaw tumalab. Ang ibig pong sabihin yan, ang hilo nyo ay dala po ng anxiety. Hindi mo ipagkaila dahil sa tanong mo na ito, ibig sabihin nagpa-check up ka na. Kaya nare-resetahan ka ng mga doktor ng mga gamot para sa hilo mo. Pero hindi talaga yung matatanggal. Ganun din po ako dati. Sa akin, may mga naresita din kaya ng mga sir, betaistin na yan. Diba? Hindi rin tumatalab talaga. Diba? Para sa high blood, hindi rin tumatalab. Kaya ang hilo po na nangyayari sa inyo is dala po yun ng anxiety. Ganun talaga. Kasi yun ang imahinasyon mo lagi. Yun ang pakiramdam mo. Kasi ang nilalaman ng isip mo doon na lang nakapokus sa hilo. May mga ganun talagang pangyayari na ang iniisip, laman ng isip mo puro sa hilo. Kasi ito ang pinaka ng sintomas mo. Una itong dumating sa isipan mo, huli rin itong mawawala. Kuya James, ano po ba pwede inumin na herbal medicine sa mayroong uric acid, GERD, anxiety, panic attack, nervyos? Ang maaari ko lang mano sa inyo na herbal para sa uric nyo, uminom po kayo ng bayabas at cubano. Dahon ng bayabas at cubano. Tapos yung sa acid naman, GERD, anxiety, panic attack, pwede po kayo mag-inom ng malunggay juice. Diba? Mas maganda po yun po nakatulong sa akin. 2 years na po ako meron nito. Tagal na rin halos magkapares tayo. Hanggang ngayon, hindi pa gumagaling. Natatakot ako kapag may nabalitaan ako yan namamatay, sinusumpong agad ako. Ibig sabihin, ang anxiety nyo po is disorder na. Ganun ako, ganun pares tayo ng mga sintomas. Kaya normal na pag may nabalitaan ka na namatay, parang nagre-react kasi yan sa'yo eh. Parang feeling mo sa'yo nangyayari. May mga ganun, kasama po yan. Ganon din po ako dati. Huwag mag-alala, mawawala po yun. Sinusumpong agad ako. Siyempre susumpungin ka agad ang anxiety mo. Kasi mangingibabaw na yung pag-alala mo, takot, sobrang pangamba, di ba? Kung anong mayayari sa'yo. Ganon po. Kasama po lahat yan yung mga sinasabi mo.